Ang Camarines Sur ay isang probinsya sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol sa Luzon. Ang kabisera nito ay Pili at ang lalawigan ay nasa hangganan ng Camarines Norte at Quezon sa hilagang kanluran at Albay sa timog. Sa silangan ay matatagpuan ang islang lalawigan ng Catanduanes sa kabila ng Maqueda Channel. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1958, lugar ng Camarines Sur. Si Badong sa mga panahong ito ay nasa edad 37 na. Siya ang pinakamatanda sa 6 na magkakapatid. At siya lang din ang hindi pa nagkakaroon ng sariling pamilya. Marahil ito sa itsura niya. Nasunog kasi ang kalahati ng kanyang muka dahil sa pagkuha niya sa mutya ng apoy noong kabataan nito. Tanggap naman ni Badong ang kapalaran niya na mag-isa na lamang sa buhay, kasama niya ang mga magulang. Dahil sa may katandaan na ang mga ito, ay siya na lang ang gumagawa sa kanilang sakahan ng palay. Ang ina naman niya ay naglalako ng mga kakanin, subalit palagi niya itong sinasabihan na manatili na lang sa bahay. Ayon naman sa kanyang ina, ito ang nakalakihan niyang trabaho at pakiramdam niya magkakasakit lamang siya kapag nanatili lang ito sa bahay. Ang ama naman niya ay nag-aalaga ng mga manok at baboy. May mga tanim din silang mga gulay at prutas. Masasabing masagana ang kanilang buhay. Kahit salat man sa salapi, ay maganda ang daloy ng kanilang buhay sa probinsya. Ang pakikisalamuha sa kanila ng mga aswang ay tila ordinaryong bagay na lamang. May mga kakilala at kaibigan rin sila na mga aswang. Sa katunayan, matalik na kaibigan ni Badong ay isang aswang, lahing asbo, na itago natin sa pangalang Julius. Mangyari kasi ay sinugod ng mga tao ang pamilya ni Julius noong bata pa ito mula sa malayong bayan. Nalipol ang pamilya niya habang nakatakas naman itong sugatan. Nakita ito ni Badong sa kanilang taniman na nakabulagta na. Tinulungan naman at ginamot nila ito. Isang malaking utang na loob ni Julius ang ginawa ng pamilya ni Badong sa kanya. Hanggang sa lumaki si Julius sa piling ng mga tao. Nang umabot sa eksaktong edad, ay bumukod na rin ito. Nasa malapit lang naman, natatanaw na nga lang nila ang kubo ni Julius. Binibigyan rin nila ito ng mga buhay na hayop bilang pagkain nito. Isang asbo si Julius, pero nasanay na siya sa hayop na lang ang kanyang nilalantakan. Pero hindi natural na pagkain niya. Ang tao ay nakokontrol naman ito. Kapag napapansin nga ni Badong noon na may gustong lapain na tao si Julius, ay binabatukan niya ito agad. Si Julius din ang tagababala nila sa mga dayong aswang na may balak maghasik ng lagim. Sa bilis tumakbo nito bilang malaking aso ay nahahatid agad nito ang mga nababalitaan sa kabilang baryo. Isang araw, nagpunta ng bayan sina Badong at Julius upang bumili ng mga karit na gagamitin sa darating na gapasan. May biglang lumapit na lalaki kay Julius at hinawakan ito sa kamay at dito ito nagkusal. Nakadama ng panghihilo si Julius.
Agad din naman hinawakan ni Badong ang lalaki at napabitaw ito at napatras ito dahil napaso siya sa paghawak ni Badong. "Teka pare, walang ginagawang mali ang kasama ko," wika dito ni Badong. "Isang aswang ang kasama mo. Bakit mo ipagtatanggol ang demonyong yan?" Bulalas ng lalaki na isa palang antingero. Pinigil ni Badong at sinabing hindi masamang aswang ang kaibigan. Ngunit nagmatigas ang lalaki na walang mabait na aswang at nag-usal ito. "Kung iyan ang pananaw mo, ako ang harapin mo," sambit dito ni Badong. Nang makita ng lalaki ang pagliliyab ng mga kamay ni Badong, ay nanlaki ang mga mata ng lalaki at ito'y umatras. Sinisiguro ni Badong na hindi siya magdadalawang isip na tustahin ang katunggali nito. Nang makaalis na ang lalaki, ay nagpasalamat naman itong si Julius. Sa tagal na ng pagkakaibigan ng dalawa, ay para na silang magkapatid. Papalapit na ang gapasan. Malaki ang ngiti ni Badong dahil sa napakaganda ng tubo ng mga palay. Isang gabi na maliwanag ang buwan. Napakaganda tingnan ng mga palay lalo na kapag nadadaanan ng hangin. Umaalon ang mga ito. Hanggang sa may nasipat siyang hayop doon mismo sa gitna ng palayan. Nang sipatin pa niya ito, ay isa palang sigbin. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay upang kumuha ng itak. Akmang lalabas na sana ito, nakita niya si Julius na nag-anyong asbo. Napakabilis nitong nagtungo sa kinaroroonan ng sigbin. Agad din naman tumakbo ang sigbin. Ngunit natangay rin ito ni Julius. Napailing na lamang si Badong dahil nilantakan nito ang sigbin. Sa katunayan, pinakapaboritong karne ni Julius ay ang karne ng mga sigbin. Habang pinapanood niya ang kaibigan, may mga mapupulang mata ang namuo sa kakawiyan. Padami ito ng padami. Hanggang sa sabay-sabay itong sumugod kay Julius. Isa sa kakayahan ni Badong ay magpakawala ng mga maliliit na bolang apoy. Maliit man ito at animoy mga holen, pero nakakasunog din. Sumigaw si Badong, sabay pakawala sa mga maliliit na bolang apoy. Agad tumama sa mga sigbin ang apoy. Sinugod din ni Julius ang mga umaataking sigbin at nagpulasan ang mga ito. Nagtaka naman si Badong kung saan nanggaling ang mga sigbin. Dahil sa wala naman silang kakilalang sigbingan sa lugar. Malamang hawak ito ng mga aswang. Lumipas ang mga araw at nagsimula na ang gapasan. Agad naramdaman ni Julius na isa sa mga ito ay aswang. "Paring Badong, may nakihalong aswang, isa sa mga gumagapas," wika dito ni Julius. Para sa magkaibigan, wala naman problema kung may aswang man na sumali sa paggapas. Basta malinis lamang ang intensyon. Sa oras ng uwian, may isang lalaking papalapit. Naamoy naman ni Julius ang pagiging aswang nito. Ang itsura nito ay balisa. Ayon sa lalaki, napag-alaman niya na antingero at aswang silang dalawa. Kinapalan na nito ang muka at direktang humingi ng tulong sa magkaibigan. Tumugon naman si Badong at nagtanong. Sumagot naman ang aswang na nagpakilalang si Samuel. May naghahari-hari ang mambabarang sa kanilang baryo. Mapatao man o aswang, ay walang sinasanto ang mambabarang na ito. Ang pangalan nito ay Ogis.
Nais nitong kontrolin ang mga tao sa pamamagitan ng paglibing ng bituka ng manok sa bakuran nito. Kapag kumukontra sa kanya, ay iisa-isahin ito na patayin ang bawat miyembro ng pamilya. Nag-abiso naman si Badong na tatapusin muna ang anihan ng palay bago sila kikilos. Laking tuwa naman ni Samuel sa pagtugon nito. Makalipas ang 1 linggo, ay nagtungo na ang dalawa sa nasabing lugar. Itinuro naman ni Samuel ang daan patungo sa bahay nito. Sa isang bahagi ay nasipat ni Badong na merong isang lamay. Inilahad naman ni Samuel na pangatlo na sa pamilyang iyon ang namatay dahil sa pagsuway nila sa mambabarang na si Ogis. Lumapit naman doon ang dalawa. Habang pumasok sa bahay si Badong, si Julius naman ay pilit inaamoy kung saan nakalibing ang bituka ng manok. Makalipas ang ilang minuto, ay sumenyas itong si Julius na nakita na nito kung saan nakalibing ang bituka ng manok. Konting deskripsyon mga kabaryo. Sa mga hindi nakakaalam, ang sumpa ng bituka ng manok ay ginagamit ito ng may mataas na kaalaman sa kaliwa. Inililibing ito sa ilalim ng bahay o di kaya sa bakuran ng bahay at isa-isang mamamatay ang mga nakatira sa bahay na iyon. Uumpisahan sa pinakamahinang miyembro ng pamilya tulad ng bunsong anak o ang may sakit sa pamilya. Agad iyon hinukay ni Badong at inutusan si Julius na alamin kung nasa bahay ba nito si Ogis. Nang makumpirma, ay agad nagtungo ang antingero ng apoy sa bahay ng mambabarang. Ibinato nito sa pinto ang mga bituka ng manok. Akmang magbubukas na ng pinto si Ogis, ay biglang sinalubong ito ni Badong ng bolang apoy na kasinlaki ng puno ng nyog. Agad nagliyab ang entradang bahagi ng bahay. Nagpakawala naman si Ogis ng mga insekto upang atakihin si Badong. Subalit, natupok lamang ito sa apoy ni Badong. Nagalit na ang mambabarang. Nang masipat ni Julius ang napakaraming banga sa silong nito, ay agad niya itong pinuntahan dahil malakas ang pang-amoy niya sa mga sigbin na natutulog sa loob ng banga. Isa-isang winasak ng asbo ang mga banga at sinimulang nilantakan ang mga may hinang sigbin. May araw pa kasi, kaya sobrang hina ng mga sigbin. Lubos naman nagalit si Ogis sa ginawa ng asbo. At dahil sa nadiskubre ng kaibigan, ay napagtanto nito na si Ogis pala ang nagmamay-ari ng mga sigbin na sumalakay sa kanila noong nakaraan. Nagpakawala pa ng sandamakmak na mga insekto ang matanda. Subalit gaya ng sa nauna, ay tinupok lang din ito ng apoy. Lumalaki na rin ang apoy sa bahay ni Ogis. Napapatras na ito at nagtungo na sa likurang pinto upang tumakas. Subalit naroon naman si Julius na nag-anyong malaking aso. Nakaabang ito sa matanda. Nakita ng mambabarang na pumasok si Badong sa bahay na dinadaanan lang ang apoy. Nakiusap na ito na huwag siyang papatayin, subalit bigla siyang kinagat ni Julius sa leeg mula sa likuran. Matapos nito ay binutasan ni Julius ang tiyan ng mambabarang at tuluyang hinugot ang bituka. Napasigaw sa labis na sakit ang mambabarang at kitang-kita niya na kinakain ng asbo ang kanyang bituka. Hanggang sa dahan-dahan nang nagdilim ang paningin at binawian na ito ng buhay. Iniwan nila na natutupok sa apoy ang bahay kasama na ang mambabarang na si Ogis.
Makalipas ang ilang linggo, ay naging payapa ang buhay nila. Balik sa normal. Isang araw, lumapit ang ama ni Badong kay Julius at nagwika ito ng, "Julius, naibenta ko ng mga manok at baboy. Ang mga natira dyan ay papalakihin ko pa lang. Alam mo na ang gagawin mo." 2 beses sa isang taon ay nangyayari talaga ang ganito. Walang maibigay na pagkain para kay Julius, kaya ang ginagawa ng asbo ay naghahanap ng mga ligaw na hayop o mga baboy ramo sa gubat. Bandang hapon, malayo na ang narating ni Julius sa paglalakad sa gubat. Nasa 3 o 4 na yatang baryo ang nadaanan niya. Hanggang sa may nasipat siya na isang batang babae na may hila-hilang patay na baboy ramo. Subalit, kakaiba ang itsura ng bata. Dahil baliktad ang tuhod nito, nasa likuran, at may diferensya rin ito sa muka. Napakalaki ng bibig nito, na animoy nasabugan ng dinamita. At sa mga bisig nito, ay may mga maliliit na pakpak. Napagtanto ni Julius na ang nasilayan niya ay anak ng isang aswang na kung tawagin ay Alan. Sa mga hindi nakakaalam, kabaryo, ang Alan ay may mga itsurang tao na nilalang na may ilang partikular na depormidad o sirang bahagi. Meron silang mga pakpak para sa mga bisig na ginagamit nila sa kanilang paglipad. Ang balat na kasing tigas ng balat ng kalabaw at ang kanilang mga daliri ay nakaturo patras mula sa kanilang mga pulso, habang ang kanilang mga daliri ay nasa likod ng kanilang mga paa. Ginugugol nila ang oras sa pagbitin patiwarik sa mga puno sa kalaliman ng kagubatan, habang ang kanilang mga kuko ay mahigpit na nakahawak sa isang sanga, naghihintay ng potensyal na biktima na dumaan sa ibaba. Maari ito ay isang hayop o isang tao. Ang kanilang mga bahay ay nasa ibabaw ng mga puno. Ginagamit ng Alan ang inunan ng bagong panganak na mga anak ng tao, dugo ng regla o mga pitus mula sa pagkakuha. Mula sa mga ito ay lumilikha sila ng mga anak ng tao na nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan na kanilang pinalalaki bilang kanilang sariling mga supling. Nag-iimbak din sila ng mga banga ng lupa, ng mga bagay tulad ng mga kwintas, pulseras na pag-aari ng mga taong pinatay nila. Ang ibang Alan ay naninirahan malapit sa mga bukal na may ilang nabubuhay sa ilalim ng tubig. Balik tayo sa kwento. Hanggang sa ikinarga ng batang aswang ang baboy ramo sa kanyang likuran at umakyat sa puno. Hinayaan na lamang muna iyon ni Julius dahil maghahanap pa ito ng pagkain. Sa kanyang pag-uwi ay dumaan siyang muli sa bahay ng Alan. Anyong aso pa nito si Julius. Wala naman siyang napansin sa bahay ng Alan, kundi ang katahimikan. Habang naglalakad ito, ay may nakita siyang Alan na nakabitin sa sanga ng puno. Animoy paniki ito na natutulog lamang, pero ang totoo, gising na gising ang aswang na iyon. Nag-aabang ng kanyang makakain. Nang papalapit na siya ay biglang ibinuka nito ang pakpak at papasugod na sa kanya. Sumugod din ang asbo at nagpambuno sila. Tila pinaglalaruan lang ng Alan ang asbo. Agad itong lumipad sa tuwing aatake na ang asbo. At sa muling pagtagpo nila, ay nakagat niya ang nilalang, subalit tumarak din ang kuko sa kanyang balikat. Bumagsak sila sa lupa at patuloy siyang pinagkakalmot ng Alan, habang mas dinidiinan pa nito ang pagkagat sa leeg ng Alan.
naging dahilan upang mangisay at mawalan ng buhay ang nilalang. Nahugot ni Julius ang lalamunan ng aswang. Dumating si Julius sa bahay nila Badong. Bumagsak ito sa hagdan dahil sa tindi ng mga kalmot. Agad lumabas si Julius nang marinig ang kalabog. Tumambad sa kanya ang nakahandusay at hubot-hubad na si Julius bilang tao at meron itong napakaraming sugat. Agad niya itong tinakpan ng kumot at dinala sa sala upang gamutin ng kanyang ina. "Nako Julius, saan ka na naman ba nagpupunta? At sinong may gawa sa iyo nito?" Pag-aalala ni Aling Melba. Ngumiti kahit nakapikit si Julius at nagwika ito ng, "Napatay ko siya. Isang alan. May alan sa kabilang baryo. Mag-ingat ka, inay." Wika nito. Habang ginagamot ni Aling Melba si Julius, ay nag-usisa naman si Badong. Sa isinalaysay naman ni Julius ang mga nangyari. Labis din na pinag-iingat ni Julius ang ina dahil sa palagian nitong paglalako. Wala pa namang pinipiling oras ang mga alan. Kahit araw ay umaatake ito. Humingi naman ng paumanhin ang amang si Florencio dahil kung nagtira lang ito ng iilang manok at baboy, ay hindi sana ito dadanasin ni Julius. "Huwag niyo pong sisihin ang sarili, tay. Mas mahalaga ang kikitain. Marami naman akong mahanap na ibang hayop. Sadyang nagkataon lang ang pangyayari." Wika dito ni Julius. Habang nagpapagaling pa si Julius, ay palihim naman na nagmanman si Badong sa sinasabing lugar na tinitirhan ng alan. Sa pagmamasid ni Badong, ay iilang bahay ng alan lang ang nasisipat niya sa taas ng puno. Ang itsura ng bahay ng alan ay gawa ito sa baging. Pinagdikit-dikit na baging ang bobong, habang parang rehas naman ang dingding nito. May pintuan pero walang bintana. Mahahalin tulad mo ito sa isang kulungan ng bihag. May tila pugad ito sa loob, nagawa sa mga maliliit na tangkay ng puno. Naglakad pa si Badong hanggang sa natanaw niya ang lambak na maraming puno at nang nilapitan pa niya ito, ay nagulantang ito sa kanyang mga nakita. Natagpuan niya ang napakaraming bahay ng mga alan. May kalayuan pa man siya rito pero tanaw na tanaw niya ang isang lambak na pinamumugaran ng mga alan. Ang lambak ay isang kapatagan na maraming puno at napapaligiran ito ng mga bundok. Isang tagong lugar ang napili ng mga aswang lakat, kung saan hindi ito gagawain ng mga tao dahil sa matarik na mga bundok ang nakapalibot at mahirap itong puntahan. Maingat din ang paglisan niya sa lugar. Agad niyang inilahad kay Julius ang nadiskubre. Isang malaking digmaan ang kanilang kakaharapin kapag nagkataon. Sinigurado naman ni Julius na tulad ng dati ay sasamahan niya ang kaibigan hanggang sa huli. Bilang aswang ay nagagamit ni Julius ito upang makianib sa kalaban bilang espiya. Minsan na rin kasing nasukat ni Badong ang katapatan ni Julius. Noong kasagsagan ng pananalasa ng mga pinagsamang puwersa ng abwak at asbo ay nakianib itong si Julius sa mga kalahi niyang asbo. Kitang-kita ni Badong kung papaano nilabanan ng kaibigan niya ang mga kalahing asbo. Kaya naman bumukod itong si Julius sa pamilyang kinalakihan dahil nagiging dahilan ito na magambala ang pamilya dahil sa mga aswang na agarang lumilipat sa bahay nito dahil sa kanya. Isang hapon, bandang 3:00, habang nag-aararo ng palayan si Badong,
Kasama ang tatlong katao ay nagulantang sila ng dumaan sa himpapawid ang pulutong ng mga alan. Agad nagsitakbuhan ang mga kasamahan ni Badong papasok sa kamalig, habang si Badong ay nakatigil lang habang pinagmamasdan ang mga dumadaan. Animoy mga taong ibon ang mga ito. Isang napakasamang pangitain ang lantarang pagpapakita ng mga alan sa kanilang lugar. Nakaramdam ng pangamba si Badong para sa kanyang pamilya at para na rin kay Julius. Tiyak hindi ito magiging madali sa kanya. Ano ba ang ipanglalaban ng isang ordinaryong asbo sa napakaraming alan? Hindi rin niya ito mausalan ng proteksyon dahil purong kanan itong si Badong. Kaya naman, humantong si Badong sa desisyon lalabanan niya mag-isa. Minsan isang hapon, tumatakbong umuwi itong si Aling Melba. Ayon sa kanya, may mga umaataking taong ibon sa sentro ng baryo. Agad nagtungo si Badong. Narinig naman ito ni Julius pero pinigilan ito ni Melba dahil bumangon ito at balak sumunod kay Badong bilang isang aswang. Napakatagal gumaling ni Julius kapag ito ay napuruhan dahil sa pag-iwas nito na kumain ng laman ng loob ng tao. Samantala, mag-isang nilabanan ni Badong ang mga aswang. May mga iilang tao na rin ang nadagit ng mga ito. Lahat ng tao sa sentro ay nakakubli na sa kani-kanilang tirahan, habang ang mga alan ay pilit kinakalampag ang bubong ng mga kabahayan. Isang alan ang nahuli ni Badong at agad niya itong sinilaban. Nakatakbo pa ang nilalang habang natutupok sa apoy. Gamit ang itak, hinarap ni Badong ang mga naghahasik ng lagim. Nang napagtanto ng mga nilalang na isa-isa na silang natutupok ay nagsili para na palayo ang mga ito. Nang makauwi ito, ay humingi ng paumanhin itong si Julius dahil hindi ito nakatulong. Sinuway naman siya ni Badong na huwag mag-isip ng ganoon. Subalit, mahigpit niyang sinabihan si Julius na kahit anong mangyari, ay wag na wag niyang gagawin ang kumain ng laman loob ng tao para lang manumbalik agad ang lakas at gumaling ang mga sugat. Ayon kasi sa albularyong biyasa sa mga aswang lakat, hindi normal sa mga asbo ang hindi kumain ng tao, lalong-lalo na ang laman loob nito, dahil ito ang natural na pagkain ng kanilang sistema. Kumbaga sa tao, kailangan itong kumain ng tama at hindi sapat na tubig lamang. Ang ginagawa kasi ni Julius ay pansamantalang pampawi ng gutom lang ang mga hayop na kinakain. Pamatid uhaw lang kung sa tao. Kaya noong bata pa si Julius ay nawawala ito ng ilang araw dahil dumadayo sa malayo upang makapangbiktima. Dahil sa napamahal na sa kanila ang bata, dumating sa punto na kinulong na nila ito at nakakaubos ito ng 3 hanggang 5 biil sa isang araw lang. Hanggang sa nasanay na ang katawan nito, subalit binalaan sila ng albularyo na kapag umabot sa hustong gulang si Julius at kapag nakakain pa ito ng tao kahit isang beses lang, ay tuluyan na itong magiging hayok sa laman loob ng tao at maaaring ikabaliw nito kapag hindi na ulit makakakain at ang mas malala pa, baka hindi na nito kilalanin ang mga taong itinuring nitong pamilya. Kaya hindi basta-basta ang sakripisyo ni Julius bawat araw na lumilipas. Isang gabi, nagising itong si Julius. Nasipat naman ito ni Melba na nasa kusina habang nagluluto ng biko.
Lumabas si Julius at dali-daling sinundan ito ni Melba. Hinahanap pala nito si Badong. Habang kinakausap ni Melba, ay inalalayan niya ito pabalik ng silid at pinahiga ulit. Walang maisagot na tama si Melba kung nasaan si Badong. Kaya alam ni Julius na may tinatago ang inay. Nasipat rin ni Julius na wala sa likod ng pinto ang itak ni Badong. Nawawala lang iyon kapag nasa labanan ang kaibigan. Malakas ang kutob nito na sumugod mag-isa sa pugad ng mga alan, itong si Badong. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Julius mula sa bintana. Paika-ika pa itong naglakad, papalayo sa bahay. Papaano na ang mga magulang kapag si Badong ay namatay? Papaano na ang mga tao na nangangailangan ng tulong ni Badong? At hindi niya kakayanin kapag namatay si Badong. Mga bagay na paulit-ulit sa isipan ni Julius. Mas maigi pa na siya ang mawala kasi mas may kakayahan itong si Badong na ipagtanggol ang mga tao kaysa sa kanya. Kailangan niyang matulungan ang antingero. Sa kanyang pilit na paglalakad ay nakatagpo na siya ng ilang baboy ramo, pero hindi pa rin iyon sapat na bumalik ang kanyang lakas. Hanggang sa may nasipat siyang tao sa gilid ng daan. Sa kilos nito, batid niya na lasing ang taong iyon. Nang lumapit pa siya, ay nakilala niya ang tao. Si Agta pala ito. Iyon ang tawag ng mga tao sa kanya. Isang ulila at baliw si Agta. Madalas din itong pinaglalaroan ng mga manginginom, kaya madalas din itong lasing. Kung ang pagiging hayok sa laman ay napipigilan ni Julius, subalit ang pagnanasang matulungan si Badong ay hindi niya kayang iwasan. Kumakabog ang dibdib ni Julius habang papalayo na sa lasing. Lumingon si Julius dito at umangil ng mahina. Nag-iiba na ang pakiramdam ni Julius. Naglalaban sa kalooban niya ang mga bagay kung ano ang mangyayari kapag kumain o umiwas sa laman ng tao. Sa sitwasyon niya na hirap nga ang maglakad, papaano niya matutulungan si Badong? Isang katanungan na alam ni Julius ang kasagutan. Marahan itong bumalik at lumapit kay Agta. Bigla niyang hinawakan ang lasing at agad kinagat sa leeg. Sinipsip nito ang dugo. Isang likido na napakasarap sa kanyang panlasa. Umiral sa sistema ni Julius noong bata pa ito habang pinapainom siya ng dugo ng tao. Ang mahigit 2 dekadang pagkauhaw sa dugo ay unti-unting napawi. Nangingisay na ang lasing sa daling pagkaubos ng dugo nito hanggang sa nilapa na ni Julius ang katawan ni Agta at nilantakan ang laman loob. Ang mahabang pagkagutom sa laman ay napunuan ng gusto. Dahan-dahan na naramdaman ni Julius ang lakas ng pagiging aswang. Sa sandaling ito ay kakaibang lakas ang nadama. Nawala at gumaling ang mga sugat. Tila may isang dyablo na umahon mula sa impyerno. Ang kaninang paika-ika sa paglalakad ay biglang umayos. Napakagaan ng kanyang nararamdaman. Dahan-dahang nagpalit anyo si Julius bilang isang napakalaking aso. At umangil ito ng malakas. Agad tumakbo ito ng napakabilis. Samantala, tahimik na sinuong ni Badong ang mga puno kung saan naninirahan ang mga alan. Nasisipat rin niya ang mga nakalambitin sa mga sanga ng puno. Nakakabinging katahimikan. Animoy walang bahid na kasamaan ang lugar. Nang marating na ni Badong ang kalagitnaan ng kakawyan, ay isa-isang
Bumuka ang mga pakpak ng mga nakalambitin at isa-isa itong lumipad patungo sa kanya. Humarap si Badong sa mga ito at nag-usal hanggang sa pinakawalan ni Badong ang dambuhalang apoy. Biglang nagkaroon ng malaking sunog sa lugar. Nagpulasan na rin ang iba pang alan dahil sa napakalaking apoy. Nagliwanag ang lugar sa ginawa ni Badong. Kasunod nito ay ang pakikipagbuno niya sa mga alan. Habang tumatakbo ay hinawakan ni Badong ang talim, tsaka ito nag-usal. Pagbitiw niya sa talim ay nagliyab ang kanyang itak. Sa bawat tama nito sa alan ay nag-iiwan ito ng sugat na may apoy. Habang nakikipaglaban, napagtanto ni Badong na ang mga bagong sibol lang pala ng mga alan ang nakakalaban niya. Nang lumabas na ang mga matatandang alan, ay nabigla siya dahil sa laki nito. Doble ang laki nito sa mga batang alan. Sa pagbagwis ng pakpak nito, ay naaapula ang mga apoy na ibinabato ng antingero. Animoy mga mandaragit at napakabilis bumulusok pababa at iniiwanan siya ng kalmot. Noong una ay paisa-isa pa ito sa pagsugot. Subalit, nang magsabay-sabay na ito, ay dito na nila napabagsak si Badong. Pilit na nagtatago sa malalaking puno si Badong. Nagpakawala siya ng mga apoy na tumupok sa mga dahon ng puno. Batid niyang takot sa apoy ang mga nilalang at nang makahanap ng pagkakataon ay sumugod si Badong sa nagliliyab na mga kamao. Subalit sandamakmak na batang alan ang pumalupot sa kanyang katawan hanggang sa bumagsak ulit ito sa lupa. Akmang susunggaban na siya ng 5 matatandang alan ay tumapon ang mga ito dahil sa pagbangga ng isang napakalaking aso. Lumapag sa harapan ni Badong si Julius bilang asbo. Halos dumoble ang laki ni Julius kaysa dati. Mas naging mabagsik at mabilis din ito. Napangiti si Badong dahil sa parang mga basahan na pinaghahampas ni Julius ang mga alan. Habang pinapanood niya itong nakikipaglaban, gumuhit ang lungkot sa mga mukha ni Badong. Sa tuwing napupuruhan si Julius, ay inaabot pa ng ilang buwan bago ito tuluyang gumaling. Minsan pa nga mga taon. Pero sa nakikita niya, alam na niya na ginawa na ni Julius ang kaisa-isang bagay na hindi niya dapat gawin kung nais pa nitong manatili sa kanila. At alam rin ni Badong ang dahilan kung bakit ito ginawa ni Julius. Tumulong na rin si Badong at gaya ng dati ay nagiging madali ang labanan kapag magkasama ang antingero at ang aswang. Makalipas ang ilang minuto ay nalipol na nila ang karamihan sa mga alan. Ang iba ay nagsili para napapalayo. Isa sa mga ugali ng alan ay makasarili ito. Kaya nilang iwan ang angkan, mailigtas lamang ang sarili. Dahil ang alan ay hindi kailangan ng kapareha upang magpadami. Magkasabay na lumabas ang dalawa sa gubat na walang imik. Dahil sa kakaibang nararamdaman ni Julius, ay may panaka-naka itong pag-angil. Kapag ganito ang pinapakita na kilos ni Julius ay agad itong binabatukan. Pero sa sandaling ito, ay hindi ginawa ni Badong ang nakasanayan. Hindi rin nagpalit bilang tao si Julius. Dahil walang dalang ekstrang damit si Badong. Nang makalabas na sa gubat, ay dito na nagsalita si Badong. Hindi ko alam kung magpapasalamat o magagalit ako sa iyo. Kung ako man din ang nasa posisyon mo, gagawin ko rin yan. Malungkot na wika ni Badong. Kung hindi ko ito ginawa,
malaki ang posibilidad na mawala ka. Mas mabuti na itong ganito, Badong. Kahit hindi na tayo magkasama, pareho naman tayong buhay. Tugon dito ni Julius. Bumuhos ang luha ni Badong dahil alam niya na ito na ang huling pagsasama nila ni Julius. Kahit kailan ay hindi na sapat kay Julius ang karne ng hayop. Kung magkaganon man, ay unti-unti siyang mamamatay. Upang patuloy na mabuhay, laman loob ng tao ang kailangan ni Julius. Tumigil sa paglalakad si Julius. Hudyat na kailangan na nitong umalis. Hindi lumingon si Badong at nagwika ito ng, "Paalam, kaibigan. Umalis ka na, Julius." Sambit dito ni Badong. Tumakbo ng mabilis si Julius hanggang sa maglaho. Isang napakalakas na ungol ang narinig ni Badong. Ungol ng isang hayop na puno ng kalungkutan. Natanaw ni Badong ang mga magulang na nasa pinto nakatayo. Nang makalapit ay mangyak-ngyak ang inang si Melba. Napahagulhol na lamang ang mga magulang sa inilahad ni Badong. Mas pinili ni Julius ang maging halimaw upang iligtas ang kanyang kaibigan. Dahil dito, bumuhos ang emosyon ng ina. Daig pa nito ang nawalan ng anak. Pero gayon pa man, kailangan nilang tanggapin ang katotohanan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti na silang nasasanay na wala ng Julius na lalabas sa mumunting bahay nito sa di kalayuan. Araw-araw na tumitingin dito si Badong. Nagbabaka sakali na muling may asong lulundag mula sa bahay. Isang takip silim. Papauwi na si Melba. Bit-bit ang ilang bilao na pinaglalagyan ng mga kakanin. May humarang sa kanyang 3 aswang. Mga pangkaraniwang aswang na nagmula pa sa ibang baryo. "Sige, subukan niyong lumapit. Kundi tatadtarin ko kayo nito." Sambit ni Melba habang tinutukan ng itak ang mga aswang. Natawa lamang ang mga ito at umangil. Akmang susuguri na siya ng aswang, ay may biglang sumunggab sa liig nito. Nang bumagsak, ay tanggal ang ulo ng aswang sa napakalaking aso. Sumugod pa ang 2 natira, pero sinalubong lang ito ng kalmot mula sa malaking aso. Halos maputol ang katawan ng mga aswang. Bumagsak sa lupa at nilapa na ng aso. Nanlaki ang mga mata ni Melba sa nasaksihan. Napakabilis ng pangyayari. Hindi makagalaw ang matanda sa kinatatayuan nang lumapit sa kanya ang napakalaking aso. Julius, anak ko." Wika dito ni Melba. Tumitig ang aso at yumuko. Matapos nito ay lumundag ang aso sa ibabaw ni Melba at tuluyang naglaho. Napaiyak na lamang ang matanda. Kahit niyakap na ni Julius ang pagiging aswang, ay may natira pa rin pala itong memorya para sa kinalakihan niyang ina. Nang inilahad niya ito sa mag-ama, ay nakadama ng lungkot ang pamilya, pero sa kabilang banda, nagagalak sila dahil alam nila na nasa paligid lang si Julius. Isang umaga, naglagay ng biik si Florencio sa lugar kung saan dito niya nilalagay ang pagkain para kay Julius. Umasa itong kukunin ng anak ang hinihandang biik. Ngunit umabot na lamang ang gabi, ay naroon pa rin ang biik. Malungkot si Florencio na kinuha ang nakataling biik upang ibalik sa kulungan. Nang makarga na ni Florencio ang biik, may napakalaking aso ang bumungad sa kanya. Napaiyak na lamang si Florencio sa pagpapakita ni Julius. "Anak ko,
Heto na ang pagkain mo. Pasensya ka na anak. Pero simula ngayon, lagi na akong maglalaan sa iyo ng pagkain. Umiiyak na sambit ng matanda. Inamoy lamang ni Julius ang iniabot na pagkain ng ama. Muling tumitig sa ama na may napakalungkot na mga mata. At umalis na rin ito ng tuluyan. Minsan naman, isang gabi, hinarang ng 5 asbo si Badong. Sa pagsipat niya ay wala si Julius sa mga ito. Ibinuka ni Badong ang mga kamay at nag-aapoy na ito. Sumugod ang mga asbo at sinulubong naman ito ng mga nag-aapoy na suntok ni Badong. Umatungal na lamang sa pagtilapon ang mga nilalang. Akmang tatanggalin na ni Badong ang ulo ng nilalang, ay biglang nagpakita si Julius bilang tao. Natigilan si Badong at itinulak na lamang palayo ang aso. Patakbong sumugod si Julius sa 5 asbo at isa-isa niya itong pinatay gamit lang ang kamay na may matutulis na kuko. Huwag kang magdadalawang isip na pumatay ng kalahi ko kung ito ay isang banta sa inyong buhay. Kahit ako man din, hindi ako magdadalawang isip na papatay ng tao kung ito ay hadlang sa aking layunin. Wika ni Julius at tumalikod na paalis. Sandali. Hanggang kailan ka ba lalayo sa amin? Tanong dito ni Badong. Lalayo na ako sa lugar na ito. Alagaan mo sina itay at inay. Paalam. Tanging habilin ni Julius bago ito tuluyan ng lumisan. Sa paglayo ni Julius, haharap na ito sa mundo kung saan ito ang tunay niyang kinalalagyan. Ang makipagsapalaran sa buhay, laban sa tao, at sa iba pang nilalang ng dilim. Kung ito pa ba ay buhay, ay wala nang nakakaalam. Tanging pagtingin na lamang ang ginawa ni Badong sa buwan, na minsan sa kanyang buhay, ay may naging mas higit pa sa kaibigan ang nakapiling nito. Ito ay sa katauhan ng aswang na ang lahi ay isang asbo. Minsan mas matimbang pa ang ibang tao kesa sa ating kadugo. Wala rin sa pagiging magkadugo ang pagturing sa iba-ibang pamilya. Kadalasan pa nga, kung sino ang hindi natin kadugo, ay ito pa ang may pagpapahalaga sa atin. Sinasabi sa kwento ni Badong na wala sa kadugo o kalahi matatagpuan ang isang tunay na pamilya. Magkaiba man sila ng lahi ni Julius, ay naging mas mahigit pa sila. Sa kadugo ang naging tugon nito. Dahil rin sa pagmamahal, kaya nagawa ni Julius na isakripisyo ang buhay at ang kapayapaan kasama ang mga tao. Isang patunay ang kwentong ito na kahit sa anumang lahi ay may mabuti at masama. Huwag sana tayo maging mapanghusga sa nakikita lang ng ating mga mata. Hanggang dito na lang ang kwento mga kabaryo. Naway may napulot kayong aral at may natutunan kayo sa kwento natin patungkol sa buhay ni Badong at ni Julius. Okay, so ayun. Bali, hanggang doon na lang yung kwento ni Badong, no? Sino dito yung mga nakaramdam ng lungkot, no? Diba? Kumbaga, parang yung ending niya talaga, doon talaga papunta. Kasi nga, kung mamamatay itong si Badong, sabi naman ni Julius, paano na lang kasi mas may kakayahan tong si Badong. Kasi nga, tao to eh. Kumbaga hindi naman pwedeng si Julius yung maging parang pangunahing
tagapagtanggol dun sa lugar nila. Kasi nga, asbo. Tapos normal lang naman to. Kumbaga, hindi niya kaya. Kakayanin niya siguro nung nakakain na siya ng, yung katawan ni Agta, no? Pero, sabi nga nung albularyo sa unang kwento natin kanina, may hirapan na tong si Julius makarecover kung makakain to ng isang tao. Kasi nga, kung yung dugo nito, yung katawan tao, yung laman loob, baka hindi makilala ni Julius yung pamilya niya, si Melba saka si Badong. Baka pati sila gawa ni Julius ng, alam niyo na, diba? Siyempre, aswang ba rin yan. Pero para sa akin, napakabuti na ito ni Julius, no? Talagang inisip niya yung kapakanan din ng ibang tao. Kasi nga, kung hindi niya namang ginawa yun, kasi feeling ko, hindi rin uubra tong si Badong eh. Lalo na, biruin nyo, angkan. Kumbaga, angkan na yung pulutong eh. So, alam naman natin, pag pulutong, lagpas ng 30 yan. So, mag-isa ka lang, saka yung kalaban niya na pala, nakakala niyang yun na. Mga, kumbaga, bagong sibol na alan pa lang, no? So, kumbaga, bagong yanggaw lang to. Hindi niya kinakaya yung mga matatanda o yung mga antigong alan. Kasi nga, wala, namamatay lang yung apoy niya. So, malaking tulong talaga yung ginawa ni Julius. Yun nga lang, hindi natin alam kung nasa na to ngayon. Diba? Kayo, anong komento nyo rito kay Badong? No? Kasi para sa akin, parang bitin eh. Kasi alan lang yung pinaka naging kalaban nila. Feeling ko mas marami pa to. Kasi nga, alam naman natin na mas maraming malalakas kaysa sa asbo. Ayan, abwak sa kaalan. No, hindi pa natin alam kung asan yung pinaka gabunan ng mga alan. No, so feeling ko sana may part to. Hindi natin alam kung anong nangyari. Kasi parang bitin yung ender. Kasi nga, wala, hanggang doon lang sinabi nung nagpadala. Umalis na tong si Julius. Baga hindi natin alam kung nagtagpo ba silang ulit o nakalimot na ba to si Julius at nakipaglaban kay Badong. So yun, ang daming pwedeng mangyari, no? Sana ayos lang to, no? So ayun lang, hindi ko napapabahin to mga kabaryo. Bali yung shoutout ko pala siguro bukas na lang, no? Kasi gawa ng nag-shoutout naman ako kahapon. So yun lang, medyo okay na yung channel natin. Kahit papaano nagpadala na si YouTube ng feedback dun sa ginawa nating anong tawag dito? Pag-appeal, no? Tinitingnan pa nila pero within this week daw. Siguro sana hindi na umabot yung Lunes, no? Okay na. Pero yun nga, medyo bumaba siguro yung natin. Gawa ng may mga nag-share. Sana kabaryo, yun nga, di ba, ilang beses ko na sinabi rin. Ito lang naman, sana wag nyo nang i-share yung video natin sa ibang platform kasi parang ang nangyayari kasi talaga parang kontra si YouTube sa ganung pamamaraan, no? Mas okay siguro na kung gusto nyong iparinig sa iba o kakilala nyo o kaibigan nyo, sabihin nyo na lang na i-search nyo yung Kwentong Baryo. Kasi naman kumbaga searchable na yung channel natin. So pag sinearch nyo yung Kwentong Baryo, ayan, tayo lang naman yan, lalabas na yan. Kung hindi man yan, yung Kwentong Baryo 2.0 yon. Hindi ko na rin pala iniba yung pangalan nun, gawa ng para hindi na rin kayo malito, no? Tapos, doon, upload din tayo baka bukas para dalawang papakinggan nyo. Sa ngayon, eto lang muna rito sa Kwentong Baryo. So, paano? Hanggang dito na lang mga kabaryo. Sana may natutunan kayo sa kwento ni Badong. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.